Miguel Hill. Ngayon po'y araw ng Martes, September 22, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At bagamat tayo'y napapakinggan na lamang ngayon, temporarily, pansamantala sa pamamagitan ng internet, sa mga susunod na araw po ay magbabalik po tayo sa AM Radio. Malapit na po yan, araw na lang ang inaantay. At mapapakinggan tayo sa isang mas malaki at mas malawak ang sakop na himpilan. Yan, something to look forward to. Antabayanan nyo po yan. Lalo na dun sa mga listeners natin na medyo hindi mahilig makinig ng kanilang mga paboritong programa sa pamamagitan ng mga gadgets. Yung medyo old school na kada umaga bukas ka agad ng kanilang radyo. Nako, maraming Pilipino po ang ganyan. At sinasabi nga nila ang radyo, ang pakikinig sa radyo ay isang habit. Yan, isang magandang habit din naman dahil nasasagap natin, umpisa pa lamang ng ating araw, kung yung mga balita, mga pangyayari na makabuluhan, yung mga nakaka-apekto sa atin, mga isyong pansikmura at kung ano-ano pang mga ibang issue. Anyway, Mayor, nasaan ka ba? Wala pa po sa ating studio si Mayor Fred Lim, ang inyong alkalde ng Himpapawid. Baka nata-traffic na naman, pero hindi naman siya tumawag sa atin para sabihin na absent siya. Ibig sabihin nun, paparating na yun, ilang sandali na lamang. Anyway, puntahan po ang broadcast live link ng ating himpilan, atrimedia.com/broadcast, ano ba to? -live. Tama ba pagkakabasa ko doon? Anyway, puntahan niyo yung aming website, atrimedia.com, at yun, mapapakinggan po tayo at maaari rin kaming mapanood sa pamamagitan ng live streaming. Pero kahit na hindi nyo na panoorin ang aming pagmumuka, basta mapakinggan nyo ang ating sinasabi at kahit na paano meron kayong masagap na mga mabubuting impormasyon, hindi lang mabubuti, kahit na masasamang impormasyon, importante pa rin yan dahil kailangan talaga, mga karancho, tayo updated sa mga nangyayari sa ating paligid. Okay, at bukas na bukas pa rin ang ating hotline 0977, ay text line pala natin itong 0977-342-1644. Inuulit ko po, text line 0977-342-1644. At ang ating hotline naman para sa mga voice calls is 412-0288. That's 412-0288 kung nais nyong iparating sa ating mga listeners ang kung ano-ano mga nangyayari dyan sa inyong kapaligiran, o kahit na nais nyo lang magpag-greet ng happy birthday or happy anniv, tumawag kayo, di kaya mag-text kayo sa ating himpilan. Bagamat wala pang ating alkalde, hindi naman tayo nag-iisa sa ating studio. Kasama pa rin natin si Gardo, ang guard ng bayan, sanggang dikit ng kabutihang, kaaway na mortal na mga kawatan na siyang tagalapa na mga opisyales na corrupt. Anyway, para sa ating mga motorista, epektibo kaninang madaling araw, 12:01 a.m. Muling bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ating bansa. Ang rollback, rollback bumaba. Ang unleaded gasoline ay kinaltasan ng 35 sentimos, 35 centavos kada litro. Ang diesel naman o crudo ay nabawasan ng 50 sentimos kada litro. So, 50 centavos per liter naman ang nabawas sa produktong diesel o crudo. Ang kerosene naman, ayan, bumaba rin ng 45 sentimos, 45 centavos per liter. So, sa gasolina, ang gasolina nabawasan ng 35 centavos per liter, ang kerosene 45 centavos per liter, at ang diesel ay nabawasan naman ng 50 sentimos kada litro. Yan po ang rollback o bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw na ito. Ayan. Pero kung hindi ako nagkakamali, yung itinaas naman ng presyo ng oil products nung nakaraang linggo ay medyo malaki. Ito, hanapin natin para lang mabigyan naman ng kaunting idea
ang ating mga kababayan kung paano kumikilos ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayun. Ito po, ang gasolina ay nabawasan ngayon ng 35 sentimos kada litro. 35 sentimos ang kinaltas ngayong araw na ito sa presyo ng unleaded gasoline. Pero nung isang linggo ay tumaas naman din ito ng kaunti. Ano po? So merong, pero G's lang. G centimos lang ang tinaas naman nito nung isang linggo. So ang suma total, medyo malaki pa rin. Medyo malaki pa rin naman. Hindi pa rin naman, hindi sa malaki. Ibig sabihin yung ating net reduction, meron pa rin net reduction. Pero kamakailan, alam ko, tumaas ng medyo malaki-laki ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ano ba yun? Ayun. 2 weeks ago, tumaas ng 145. 1.45 ang gasolina. Ang diesel naman ay tumaas ng hindi, rollback din. Rollback din. So, ang direksyon po ng pandaigdigang merkado ng langis ay pa-rollback ngayon. Pagdasal natin magtuloy-tuloy yan, lalo na tayo mga motorista. Alam niyo po ba na kapag kayo'y natatraffic, ang konsumo ng krudo, di kaya gasolina ng inyong mga sasakyan, tumataas. Di po ba? Lalo na kung 1 oras lang yung dapat biyahin nyo, naging 2 o 3 oras. So, hindi lang doble o 3 beses ang tinataas ng inyong konsumo sa gas. Kaya, kailangan lang talaga naman na kahit papano, medyo mabawas-bawasan ng kaunti ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil napakasakit naman yan para sa ating mga motorista. Kasi yung kanilang budget para sa langis ay paano ba? Masakit yan Kailangan doblehin o triplehin natin ang ating buwanang budget sa fuel. Kaya itong kahit na minsan sa sinasabi natin kakarampot, ang rollback sa mga produktong petrolyo ay pasalamat na rin tayo. At least nabawasan. Ayan. Pero kaugnay pa rin naman ang industriya ng petrolyo sa bansa. Ito po. Yung mga environmental advocacy groups, katulad ng Greenpeace, ay nagsampa ng human rights, reklamo ng human rights sa mga kumpanya ng langis at mga kumpanya ng semento. Bakit kaya? Bakit kaya mga grupo katulad ng Greenpeace ay nagsampa ng reklamo na human rights violation daw? O gumawa raw o nag-violate daw ng karapatang pangtao o nilabag ang karapatang pangtao nito mga kumpanya ng langis at mga kumpanya ng simento. Ang Greenpeace Philippines at iba pang mga environmental groups ngayon ba yan? Ay nagsampa ng kauna-unahang human rights complaint laban sa pinakamalalaking polluters daw. 50 multinational companies ay kasama sa kanilang mga sinampahan ng reklamo. So dahil ito daw mga malalaking kumpanya, kagaya nitong oil companies, ay nakapagpaparumi ng ating kapaligiran or big polluters, ito raw ay nakalalabag din sa karapatang pangtao. At isinampang reklamong ito sa Commission on Human Rights, partikular na sa tanggapan ni Commissioner Chito Gascon, at nireceive ang complaint sa ngalan ng civil society groups na nagpunta sa tanggapan nito sa lungsod Quezon kahapon para magsampa ng reklamo. Sa petisyon na ito, sa reklamong ito, 50 carbon majors ang tawag. Ibig sabihin, yung mga kumpanyang nag-e-emit o naglalabas ng pinakamalalaking carbon emissions na siyang nakakalason sa ating hangin ay kanilang idinidemanda. Ano ba itong mga kumpanyang ito? Ito, kasama dito yung Chevron, sa Caltex, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Total,
BHP Billiton, Anglo-American Lafarge, Holcim, at Taiheyo Cement Corporation. Okay, so puro yung mga multinational companies ang dinidemanda nitong civil society groups, nitong mga environmentalist groups. Ayan. Okay. So sa bagay, meron naman punto talaga itong mga grupo na ito na magreklamo laban dito sa mga malalaking carbon emitters. Pero siyempre kailangan sa panig naman ng pamahalaan, kailangan din i-balance yan dahil hindi rin naman pwedeng hindi tayo gagawa ng simento. Hindi rin naman pwedeng hindi tayo magre-refine ng mga produktong petrolyo. Bagamat siyempre, kailangan sumusunod ng mga kumpanyang yan sa mga environmental laws at mga rules and regulations ng gobyerno patungkol dito sa mga carbon emissions. Kasi hindi lamang po ang ating pamahalaan ang nagpapatupad ng mga ganyang batas. Pagkakaalam ko po, yan ay international agreement na. Meron ng pang daigdigang kasunduan ukol dito sa carbon emissions na ito. At meron mga batas na pinatutupad ng sa gayon ang mga paglabas ng pollutants o yung mga nakakalason sa ating kapaligiran, o sa hangin, o sa lupa, sa tubig, kailangan na sumunod na sa mga international laws, mga panuntunan na sinusunod na sa pandaigdigan sa buong mundo nang sa gayon wag naman natin lasunin ang ating daigdig. Ayan. So bagamat minsan sinasabi natin na nakakatawa itong ginagawa ng mga ibang mga grupo na nagrarally o di kaya nagsasampa ng reklamo laban sa mga dambuhalang mga kumpanya ng langis at simento na hindi naman talaga mahirap matinag itong mga ito sa mga ganitong mga demanda dahil bilyon-bilyon dolyar, hindi lang po piso, kung hindi dolyar, ang kinikita nito sa kada taon. So kung ubusan lang ng pera sa korte, sa hukuman, maging mga local courts o di kaya sa mga international courts, hindi mauubusan ng bala ang mga ito. So ngayon pa lang palagay ko parang symbolic. Yung medyo symbolic lang yung ginagawa nitong Greenpeace dahil palagay ko naman hindi ito umaasa na magwawagi laban sa mga dambuhalang kumpanya ng langis at simento. Mga multinationals po ito. Talagang mahirap na kalaban ito. Pero at least inihayag nila sa publiko ang kanilang kagustuhan o yung kanilang pagtutol pala sa mga walang patumanggang carbon emissions at ang pagtatapon sa ating environment o kapaligiran ng mga nakalalason o mga toxic chemicals and other substances. So, saludo tayo sa Greenpeace, bagamat saganang akin, baka wala rin mapuntahan, wala rin kahinatnan nitong kanilang kaso. Pero para sa atin naman, mga pangkaraniwang Pilipino, tayong si Juan at Juanita de la Cruz, tayo na lang siguro ay mag-contribute din sa ikalilinis ng ating environment sa pamamagitan ng sa ating mga simpleng paraan. Di po ba? Ito naman mundong ito. Maging kayo mayaman o mahirap, ating mundo ito. Yang hangin na yan, ikaw man ay bilyonaryo o ikaw ay dahop o kapuspalad, parehong hangin pa rin ang atin nalalanghap. Kaya nasa sa atin na yun na protektahan ang ating kapaligiran. Anyway, sa ibang paksa naman tayo, wala nang makakapigil pa sa paggiba sa San Andres Public Market sa Maynila kaugnay sa privatization o pagsasapribado ng nasabing pamilihan. Bigo ang San Andres Public Market Vendors Association na makakuha ng TRO o Temporary Restraining Order mula sa Manila Regional Trial Court laban sa City Ordinance 8346. Ayan po. Bagamat may ilang araw pa para maghain ng motion for reconsideration, tinayo na ng Manila City Hall Engineering Office sa harapan ng palengke sa San Andres Street at gilid ng Leverisa
ang steel cages na pansamantalang paglilipatan sa mga vendor. Yun po yung mga vendor na papayag na magpalipat dahil kasi marami po tayong narinig ng mga vendors na talagang no na no. Hindi raw sila lilipat dahil yun daw kanilang tinitirikan ito sa San Andres Public Market, yung kanilang rights diyan kasi meron parang rights yan doon sa mga pwesto sa palengke. Yung iba sa kanila minana pa raw yan sa kanilang mga magulang o baka lola at lolo. Ayun. At sumugod kasi nung isang linggo sa mga mga taga dyan sa lugar na yan, sumugod ang ilang vendor sa Manila City Hall para iprotesta ang patuloy na privatization ng ilang pampublikong palengke sa lungsod Maynila. At nakipagdialogo naman si Manila Mayor Joseph Erap Estrada sa mga vendor para igiit na bahagya lang ang magiging pagtaas sa kanilang mga upa. Pero pagkakaalam ko, sabi ng mga ibang vendor, hindi naman dialogo ang nangyari kung hindi pinagalitan sila ng alkalde ng lungsod dahil sa kanilang hindi pagsang-ayon dito sa privatization. Alam niyo po, kung pakikinggan nyo yung sinasabi ng mga proponents nitong privatization na ito, parang ang ganda eh. Parang ang ganda na i-upgrade, pagagandahin, palilinisin, pababanguhin yung pamilihang bayan sa San Andres. At ito ay mangyayari sa pamamagitan ng puhunan. Malaking pera mula sa pribadong sektor na siyang nakipag-partnership sa lungsod, sa City Hall, Manila City Hall, upang magtayo ng upgraded, new and improved, ika nga sa wikang Ingles, na palengke o pamilihang bayan. So kung pakikinggan nyo, parang napakaganda, di ba? Magiging mas malaki siguro, mas magandang tingnan, maganda, bright yung mga pintura, baka mas maganda yung mga palikuran. Hindi ko alam kung magiging air condition pa yan, pero baka naman hindi air condition, pero mas magiging maganda. Magkakaroon ng mga tiles, at siyempre may maintenance yan, so magiging mas malinis yung lugar. At yung amoy palengke may mawawala. So kung yun lang ang argumentong inyong pakikinggan, baka makumbinsi na kayo. Pero para naman doon sa ating mga karancho dyan, mga vendors, ang nakikita nila simple lang. Magtataas yung kanilang bayarin sa pwesto, sa palengke. At hindi, sino ba naman maniniwala na bahagya lang o kakaunti lang ang itataas sa kanilang babayaran? Alam niyo po, ang pagtayo ng isang malaking gusali, lalo na yung mga palengke, na bagamat palengke ang tawag niyan, kung sasabihin mo moderno yan, hanggang mall. Parang mall na rin yan, di po ba? Baka hindi lang kasing gara yung architecture, pero gano'n na rin yung cost niyan. Daang milyon hanggang bilyon ang ilalabas na puhunan ng private sector partner ng City Hall para maipatayo yan. Nandun po yung material, yung materyales, yung labor, yung maintenance dyan. All in, malaking pera po yan dun sa private sector partner. So, maniniwala ba tayo na barya-barya lang ang umento o may dadagdag sa babayaran ng mga uupa ng stall dyan? Parang medyo malabo po yung mga kababayan. Malaki ang magiging pagbabago sa upa ng kada stall dyan sa anumang mga bagong palengke na hindi na nga parang palengke itong mga ito. Mukhang magiging magiging parang halos parang mall na. Ganon. Halos parang mall na yan. So maganda siguro sa mata, pero para sa bulsa ng mga vendors, medyo masakit yan. At para rin naman, doon sa mga araw-araw, namimili sa mga palengke, pagkakaalam ko hindi naman problema sa kanila na hindi masyadong magara tingnan yung kanilang mga palengke. Basta ang importante sa kanila,
yung presyo ng mga produktong mabibili nila doon ay abot kaya. Ibig sabihin yung hindi butas ang iyong bulsa. Alam niyo po, ang palengke, sinasabi na rin ng mga eksperto sa travel, yung mga sa tourism industry, ang dapat talagang binibisita ng isang dayuhan sa isang bansa, unang-una yung simbahan. Pangalawa, yung pinaka-plaza o yung pinakaliwasan ng isang komunidad. At pangatlo, yung public market. Dahil dyan nyo po nakikita yung tinatawag nilang local color. Yung local color, yung pinaka-kultura, pinaka mga tradisyon at uri ng pamumuhay ng isang lipunan. Isang kabihasnan. Ayun, ang tamang salita. Isang kabihasnan. So, wala naman talagang magandang dahilan upang baguhin pa natin yung mga palengke. Basta, hindi lang siguro yung sobrang mga fire hazard. Kahit na hindi maganda, basta hindi naman yung merong mga yung sanitary issues. Hindi naman siguro kailangan na ipasa pa sa pribadong sektor para siguruhin lang na medyo malinis yung palengke at kung merong hindi naman problema sa palengke yung fire hazard masyado dahil hindi naman, di po ba, kalimitan, bukas naman, open naman ang mga palengke. So magkasunog man, bukas pa rin. Minsan mas mahirap pa yung mga lugar, lalo na pag pinaganda o nilagyan ng aircon, napipilitan sarhan pa yung isang malaking lugar. At siyang nagiging fire hazard pa. Pero yung mga palengke naman natin ngayon, sa nakikita natin na mga disenyo na mga palengke sa lahat ng syudad at probinsya dito sa ating bansa, kalimitan open naman yan eh. So baka lalong mapasama pa kung ang issue natin ay yung mga fire hazard. Di po ba pag sinaran mo yung mga yan? So ang sinasabi lang natin na ang bawat syudad ay mayroong responsibilidad sa publiko na mag-provide ng isang palengke, wet market o public market. Ano namang gagawin nung pamunuang lungsod kung wala rin palengke, kung hindi rin sila magpapatakbo nitong mga establishmento katulad ng public market, public hospital at kung ano-ano pang mga establishments na naggagawad ng serbisyo publiko. Bakit? Kulang ba tayo ng mga malls at mga private supermarkets? Hindi naman eh. Ang dami niyan sa siyudad ng Maynila at sa ibang mga siyudad. So bakit pa yung iilang mga retail outlets katulad na itong mga wet markets sa palengke, bakit pa ipapasa sa pribadong sektor? Lamang, alam naman natin, mauuwi lang ito. Huwag na natin isipin pansamantala yung sitwasyon ng mga vendors. Doon na tayo sa downstream, ika nga sa wikang Ingles, sa mga mamimili. Pag tumaas ang cost ng sino man na mga vendors dyan, sino man ang retailers o nagbebenta ng mga produkto dyan, natural ipapasa yun sa atin, sa ating mga mamimili. Kay Juan de la Cruz na naman, ang sa huli, ang papasan ng dagdag presyo o dagdag singil. Lalo na ngayon, ang Department of Trade and Industry ay mahigpit ng magpairal ng tinatawag na SRP, Suggested Retail Price. Suggested Retail Price pero hindi suggestion yan. Pagpapaliwanagin ng ating mga retailers kung ang kanilang paninda ay lumabis. Kapag lumabis sa Suggested Retail Price, ang presyo ng kanilang mga paninda. So parang hindi na po suggestion, hindi na suggestment. Kung hindi, mandated retail price na dapat MRP. Kasi kapag hindi ka makapagpaliwanag kung bakit ka nagbago o bakit mo itinaas ang presyo ng iyong mga paninda, baka baka panagutin ka ng gobyerno lalo. Ngayon, hindi natin alam kung tatanggapin ng DTI yung excuse o yung katwiran na dumoble
o trumiple ang aming binabayaran sa pwesto, kaya napilitan din kaming ipasa sa presyo ng mga produkto. Ayun. Yun ang mga downstream effects netong pagsasapribado ng mga pamilihang bayan sa Maynila. Yan dapat pagmuni-munihan. Sa bagay, baka naman ang iniisip ng ilang mga tao dyan sa mga LGUs, mga local government units, hindi yun talagang ikabubuti ng kanilang mga constituents. Kung hindi yung mga, alam nyo na po, yung mga SOP. SOP na katuwang ng mga kontrata sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Kailangan ko pa ba i-explica kung ano yung SOP na yan? Palagay ko naman, mga karancho, lahat tayo nagkakaintindihan na kung ano yung SOP na yan. Sa malakas po ang aking hinala na itong mga kontrata na ito, yung mga private-public partnership nito sa palengke. Ano ba? Public-private partnership sa palengke, so hindi na triple P, 4 na P na. Ay merong ibang konsiderasyon po yan. Malakas ang aking hinala na may mga ibang konsiderasyon dyan, kung kaya't parang minamadali. At gigil na gigil ang pamunuang lungsod ng Maynila na itaboy ang mga vendors na nagbebenta ng kanilang mga paninda ng dekada na sa mga pamilihang bayan dyan. Ayun. Gigibain na raw itong San Andres Public Market. Yung sa Quinta, alam ko nauna na yun. Ayan. So, ang ating mga kababayan dyan, ang ating mga vendors na palagay ko wala na rin makakapigil sa kanilang pag-aaklas at pagsasagawa ng mga kilos protesta laban sa kanilang sinapit at sa kanilang sa kawalan ng hanap buhay. Bagamat sinasabi naman ng local government na bibigyan naman sila ng pwestong pansamantala, hindi natin alam kung lahat talaga ng ma-accommodate dyan sa mga pwesto na yan, yung mga bakal na mga parang kulungan, parang presyo na sila dyan, hindi natin alam kung talagang yung mga naitaboy na vendors ang siyang uukupa dyan. At kung yung mga vendors naman talagang lehitimo ang umukupa dyan, hindi natin alam na kung sila pa rin naman kung meron silang guaranteed na spot dyan sa mga pamilihang privately run palengke na itinatayo dyan sa mga lugar na yan. O baka sila naman ang maitsapwera, lalo na yung mga namuno o nangunguna dun sa batikos dyan sa proyekto na yan ng City Government of Manila. Okay. Yan ang ating aalamin. Ito pa. Balitang politika naman tayo, mga karancho. Ano nga ba? Kamusta na nga ba ang ating buhay-buhay? Kung kayo ay nakikinig o nanonood sa telebisyon, makikita nyo na talagang umiinit na ang politika sa ating bansa at kanya-kanyang pamamaraan na para gibain yung mga nakikita nilang mga winning, yung mga nangunguna, mga leading candidates. 3 lang naman talaga ang matunog sa ngayon sa pagka-presidente. Ito si Senator Grace Poe, si Secretary Mar Rojas at si Vice President Jejomar Binay. Okay. Marami ang pumuna sa proseso ng pinakabagong survey ng social weather stations para sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2016 national elections. 3 pangalan kasi imbis na 1 lang ang hiningi sa mga respondents para sa kanilang napupusuan bilang na siyang papalit kay Pinoy sa pagbaba nito sa tungkulin. Ayon sa mga kritiko, 1 lang naman ang iniluluklok sa pinakamataas na pwesto sa bansa. Kaya bakit 3 pangalan ang hinihingi sa survey? Bakit nga naman? Siguro parang ang ini-insinuate o ang hinala nitong mga kritiko nitong
pagpili ng tatlong candidates na itong SWS, siguro sinasabi ng mga kritiko nito, baka pati yung pinakamahinang kandidato dun sa leading, siyempre, kung tatlo, yung tatlong pinaka-leading na si Poe, si Rojas, tsaka si Binay, automatically, on equal footing sila dahil maisusulat naman sila dun eh. Di ba? So parang pati yung mga kandidato na hindi mo naman talaga o wala kang balak iboto, mapipilitan kang isulat dahil tatlo lang. Tatlo lang naman talaga ang leading candidates diyan. Kaya nga medyo strange at kahina-hinala. Strange yung ganitong uri ng pagkakonduct ng survey. Anyway, batay pa rin naman sa mga survey, ito si Senator Grace Poe ang leading. Nasa number 1 spot na merong 47%. 47, so halos kalahati ng mga respondents nagsasabi na si Senator Poe ang kanilang iluluklok o iboboto sa susunod na taon kung ibabata yon sa kanilang opinion sa ngayon. Pangalawa naman, okay, second na ngayon pala, si Secretary Rojas na meron 39%. Aba, lumalaban na to si Rojas. 39%. Dati, di ba, kulelat na kulelat ito. Ngayon kahit na papano, hindi ilang points ba to? 8 points down na lang siya mula sa leading na si Senator Poe. Habang ang third and last dun sa tatlong top 3 ay si VP Binay na meron pa rin 35%. So, sa bawat tatlong Pilipino, isa doon ay pabor pa rin kay kay VP Binay sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang mga akusasyon. So malakas pa rin. And it can still go either way dahil kasi meron pa naman tayong ilang buwan pa. Ilang buwan pa ba? 8 buwan pa para magmuni-muni ang ating mga kababayan. Ito naman, pang-apat, bagamat nagsabi na walang balak tumakbo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi na nito na wala siyang balak na tumakbo sa pagka-presidente bagamat marami pa rin naman na umaasa na siya ay magbabago ng kanyang isip. Dahil malakas pa rin ito si Duterte kung pagbabatayan itong mga survey. No? Dahil pang-apat, sa loob ng 8 o 9 na buwan, kung pang-apat ka, pwede ka pa rin mag-rally. Di ba? Parang dark horse kung tawagin nila. Subalit, ang talagang clear leader dito sa grupong ito, si Senator Poe, si Grace Poe with 47%. Yung pumili sa kanya is 47% of the respondents. Napakalakas. Kung ito'y sumasalamin sa totoong saloobin ng ating mga kababayan, halos panalo na talaga ito. Wag lang madali dito sa disqualification case. Dahil ngayon, hindi na lamang yung kanyang pagtakbo sa pagkapangulo next year ang nababanatan kung hindi yung kanyang kasalukuyang pwesto bilang senadora ang kini-question netong sila David. Sino ba yan? David. Di ba? Sila David ang kumu-question dito sa SET, sa Senate Electoral Tribunal o SET, na wala daw karapatan hindi lamang tumakbo bilang presidente kung hindi umupo at magsilbi bilang senador ang isang naturalized Filipino, isang foundling, isang ampon. Kumbaga sinasabi nila kay Senator Poe, wala kang karapatan bilang isang tunay na Pilipino dahil ampong ka lang. Ay, napakasakit pakinggan. Ano po? Pero yan ang katotohanan dito sa ating bansa. Hindi naman masyadong napapansin to dati. Pero dahil consistently top sa surveys, ayan, nakikita nyo naman. Bagamat sabi
sabi lang, nito mga kumukwestiyon sa kanyang pagiging senadora at kanyang intensyon na tumakbo bilang presidente na hindi daw ito pinopondohan o sinusuportahan ng anumang political party o sino mang kandidato na kontra na makakalaban niya sa eleksyon. Ang tanga naman natin kung maniniwala tayo doon. Siyempre, merong mga nasa likod netong sila David at kung sino mang gustong gumiba dito kay Poe. Hindi naman natin sinasabi na ito sa totoo lang mga karancho. Kung ako papipiliin, wala naman ako talagang masyadong gusto dito sa tatlong pagmumukha ng nakikita ko ngayon sa mga pahayagan. At sa screen, sa ating computer screen, wala talaga akong, yung isa, kulang sa karanasan. Yung isa, parang medyo mahina loob. Yung isa, kilalang hindi lang sa nababato ng mga akusasyon pero mukhang may katotohanan yung mga akusasyon ng korupsyon. So sa kapupwesto dito di ba? Gayunpaman, kita naman natin talaga na mayroong malisyosong attempt na gibain itong si Poe. Ayan. Kaya lang, ang isang issue naman talaga dito, kung meron tayong mga batas na sinasabi na kailangan natural-born Filipino bago makatakbo, lalo na sa pinakamataas na posisyon, di po ba sa ating bansa na pagkapangulo, kailangan natural-born talaga Kung sa mga ganitong kaso, siguro kailangan amyendahan yung batas para magkaroon ng exceptions, katulad ng pagganito, foundling. Di ba? Yung hindi lang sa inampun kung hindi yung sa natagpuan lang kung saan. Yung ibang mga foundling kasi hindi alam talaga kung sino yung kanilang mga magulang, iniiwan lang sa mga pinto ng bahay. Yung, madalas yung mga yung mga kung hindi talaga kaya ng magulang na suportahan yung anak, minsan na iiwan dun sa katulad ni Senator Po dun sa Harrow Church, di po ba? Doon siya natagpuan ng kung sino man ang nakahanap sa kanya. Yung iba naman, iniiwan sa may trangkahan o sa may gate o sa may pintuan ng pinakamayayaman na tao sa kanilang mga lugar para ampunin at mabigyan ng magandang kinabukasan yung bata. Pero walang impormasyon tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Subalit, kung ang siguro itong isang exception na maaari nating gawin sa pamamagitan ng pag-amyenda sa batas, pag-foundling at inampu naman ng isang Filipino citizen, mga natural-born Filipino citizen, at natagpuan sa ating bansa, sa Pilipinas, dapat i-consider na rin matik yung bata bilang natural-born Filipino citizen for all practical intents and purposes. Bagamat hindi pala yan ang nakasulat sa ating batas ngayon. Kaya mukhang mukhang kailangan siguro i-revisit o tingnan muli yung pagkakasulat ng batas para itong mga ganitong pangyayari, bagamat pambihira naman. Dahil kasi dito sa ating bansa, kalimitan nga yung mga tumatakbo sa mga posisyon, mga political dynasty. So alam natin yung kanilang lineage, yung kanilang pinanggalingan. Alam ng ating mga kababayan, pambihira itong kaso ni Poe na yung kanyang biological parents talagang walang idea o hindi nalalaman kung sino yung kanyang biological parents. Hindi natin alam kung baka siya. Over the years, nakakalap na rin siya ng impormasyon kung sino malamang, kung sino posible ang kanyang mga kamag-anak. Pero wala naman lumalabas Wala naman tayong alam na kumpirmadong mga kapatid o di kaya kahit mga pinsan o mga second cousin netong si Poe. So yung sinasabing DNA test na kanyang paggagawa kung yung DNA test, yan po ay pangkumpirma. Pangkumpirma lamang po yan. Kunyari,
Hindi mo alam kung sino yung iyong totoong ama. Pero may hinala ka na si ganyan o si ganun ang
ang iyong biological father. Ayun, pwede kayo magpa-DNA test. Pwede mong kunin ang sample ng kanya, kahit na buhok lang o laway, pwedeng pagkuhanan, pwedeng maka-extract ng DNA. Kumpara mo sa DNA mo, malalaman mo na kung posible ba, na yun ang iyong magulang. Hindi ko lang alam kung 100% malalaman na ito ba'y ama mo, ito ba'y kapatid mo, ito ba'y ina mo, o malalaman lang na kung similar ang inyong DNA na sigurado magkamag-anak kayong malapit. Baka ganun lang. Hindi natin alam yun. Pero sa ngayon, ang problema dito kay Senator Poe, kanino niya i-compare yung kanyang DNA? Diba, kukunin mo lahat ng tao dun sa Haro. Kukuha ka ng sample sa lahat ng tao dyan sa Iloilo. O dyan sa, kahit na dun sa barangay, sa paligid ng Haro Church. Yun ang medyo mahirap. Baka kaya sinabi niya kahapon na baka nagpa-DNA test na pala siya, baka meron na palang idea. Meron ng idea si Senator Poe sa kanyang mga kamag-anakan. O sabi ni Justice Carpio, Poe must prove she's a natural-born Filipino citizen. O baka yan ang DNA test na yan ang siyang makapagbibigay ng tunay na katauhan, ng impormasyon sa ating lahat ng tunay na katauhan ni Senator Poe. Bagamat para sa kanya naman yata talagang hindi na mahalaga kung sino yung kanyang biological parents, dahil ang mahalaga naman sino nagpalaki sa kanya. Yan naman po ang isang bagay na dapat yung mga adopted children dyan, na ang mahalaga talaga hindi ang real parents nyo, yung tunay na mga magulang nyo, ay posibleng iba dun sa inyong biological parents. Kasi madaling mambuntis at makabuntis. Di ba? Minsan masarap yan . Masarap yan. Pero ang mahirap ay magpalaki ng sanggol hanggang sa lumaki. Ito naman, nakita naman natin kahit paano si Senator Poe, lumaki naman ng maayos at successful naman siya sa kanyang mga professional endeavors. Bagamat totoo naman na kailangan niya, meron siyang mga kailangan linawin pa bago ganap na makatakbo sa 2016 presidential elections. Okay. Bueno, diyan po nagtatapos ang ating programa ngayon. Hindi natin nakasama si Mayor Lim ngayong araw na ito, pero bukas po, ayan, nag-text na po siya sa ating opisina na hindi siya makakarating ngayon. Pero bukas po ating makakasama siya muli. At ako naman po, ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. A Trimedia Bro Incorporated.